Life After Prison. By Silencio, Kabanata 61. Sige, kainin mo lahat ng gusto mo. Ngunit huwag kalimutang ipaalam sa akin kung alin ang pinakagusto mo. Bibili ako ng lahat ng paborito mong pagkain sa susunod. Napatingin si Severin sa mga cute na kalokohan ni Celine at naramdaman niyang bahagyang natunaw ang puso niya. Sige. Salamat, tatay. Tumanggaw si Celine ng husto at magalang na nagsalita. Sina Judith at Maurice ay nagpalitan ng makahulugang tingin sa isa't isa at ngumiti ng buong puso. Sige, subukan natin itong red wine. Hindi mo nakukuha ang ganitong uri ng magagandang bagay sa bilangguan. Hiniling ni Severin sa waitress na tanggalin ang tapon ng alak at ibinuhos para kina Diane at Judith. Maupo tayong lahat. Siguraduhing makakain ka at mabusog. Ngumiti si Diane at saka nagkusa na ihain ang ilang pagkain kina Judith at Maurice. Dapat kumain ka rin ng marami. Nakangiti rin si Judith at naghain siya ng pagkain kay Diane bilang ganti. Mabagal pero sigurado, lumalaki ang pagmamahal at pagmamahal niya kay Diane kahit na bigla na lang nagpakita ang huli bilang manugang. Kung tutuusin, hindi naging madali para sa isang binibini na ipinanganak sa isang mayamang pamilya ang lahat ng paghihirap na iyon. Higit pa rito, hindi siya tutol na magkaroon ng isang mahirap na matandang mag-asawa bilang kanyang mga biyenan. Ang mga ito ay masarap. Hindi napigilan ni Judith ang pagkanta ng mga papuri para sa pagkain matapos matikman ang ilan nito. Gayunpaman, sa huli, napilitan pa rin siyang sabihin ang nasa isip niya. Pero medyo mahal sila. Severin. Hindi kami naglabas ng pera. Sigurado ka bang mayroon ka, sapat na pera pagkatapos mag-order ng lahat ng pagkain na iyon? Ang pinakamalaking pag-aalala ni Judith ay maaaring walang pera si Severin para bayaran ang mga bayarin. Bagamat kinuha nila ang kalahati ng $85,000 at iniwan ang kalahati kay Severin, ibinalik nila ang lahat ng pera sa villa at wala silang nailabas. Magiging mahirap para sa kanila kung pipigilan sila sa pag-alis dahil hindi nila mabayaran ang lahat ng pagkain na kanilang in-order. Huwag kang masyadong mag-alala, nanay. May pera pa ako sa card ko. Ang simpleng pagkain na tulad nito ay hindi magiging problema. Napangiti si Severin ng nakakatiyak. Sino sa inyong mga bastos ang bumugbog sa anak ko? Ilang minuto habang kumakain, isang nasa katanghaliang gulang na babae na nakasuot ng masikip na damit ang sumugod kasama ang mahigit 20 bodyguards. Sa likuran niya ay maraming tao ang sumusunod kay Norman. Tara na, nanay. Iyan ang lalaki dyan. Sigaw ni Norman habang hawak-hawak ang kamay at tumingin sa direksyon kung saan nakaupo si Severin. Gago ka. Sa tingin mo ba kaya mong kumilos ng mayabang pagkatapos mong bugbugin ang anak ko? Ang lakas ng loob. Lumapit ang babae na nasa balakang ang mga kamay at sinumpa siya na parang wala nang bukas. Pero bago pa man siya makatapos magsalita, hindi makapaniwalang tumingin siya rito. Ikaw. Sumimangot din si Severin. Anong pagkakataon? Hindi akalain ni Severin na ang babaeng nasa katanghaliang gulang na iyon ay ang mayamang babaeng nakilala niya sa bangko. Naalala niyang sinampal niya ang mukha ng babae at tinakot ito ng husto kaya naiihi ito sa kanyang pantalon. Ito ay walang iba kundi ang asawa ni Preston Kingsley, presidente ng East Shine Group. Mas ikinagulat niya na ang lalaking nabali niya kanina ay anak pala ng mayamang babaeng iyon. Kilala mo siya. Napakunot ang noo ni Norman nang makita ang maikling palitan at iniisip kung may nakilalang kakilala ang kanyang ina. Nalilito ang babae kung ano ang susunod na gagawin, dahil kahit tulala ay malalaman kung ano ang ibig sabihin kapag mayroon si Severin na limited edition na bank card. 10 tulad ng mga card lamang ang umiiral, at ang mga may hindi bababa sa ₱1.5 bilyon ay ang piling iilan na karapat-dapat na magkaroon ng isa. Ang halagang iyon, nga pala, ay hindi kasama ang mga fixed asset ng tao at limitado lamang sa magagamit na cash na mayroon sila. Sa madaling salita, ang sinumang nagmamay-ari ng card na iyon ay malamang na isang billionaire o isang gazillionaire. Ngumiti ng mahina si Severin. Hindi ko na yata kailangang sabihin sa iyo kung ano ang gagawin ko ngayon, matandang babae. Napaawang agad ang labi ng babae nang marinig iyon. Bagaman siya ay higit sa 40 taong gulang, siya ay inalagaan ng mabuti at naniniwala na siya ay isang kaakit-akit na babae.
Ang pagiging matandang babae ay parang isang sampal sa mukha, at kailangan niyang pigilan ang sarili na huwag makipag-away doon. Wala akong pakialam sa mga sinasabi niya. Isang basura lang siya at hindi kayang bumili ng kahit anong pagkain dito. Sabihin sa mga bodyguard na harapin siya. Marami tayong dinala sa pagkakataong ito, kaya siguradong mananalo tayo. Nandito ang head ng mga bodyguard natin kasama ang iba pa nila. Life After Prison, Kabanata 62. Nag-aalalang udyok ni Norman sa kanyang ina. Natakot sina Judith at Maurice nang makita ang lahat ng mga bodyguard na iyon. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganitong kakilakilabot at nakakatakot na lineup noon. Ngunit sa sumunod na segundo, isang mahigpit na sampal ang ibinigay ng babae kay Norman. "Sir, pwede ko bang itanong ang pangalan mo?" Nakangiting awkward ang mayamang babae at nagtanong ng nakakaloko, na ikinagulat ni Norman. Severin Fulet. Isang matamis na ngiti ang isinalubong ni Severin sa kanila. Humihingi ng paumanhin sa Ginoo dito, Norman. Agad namang tumalikod ang mayamang babae bago sinabi kanyang anak na humingi ng paumanhin kay Severin. Pero nanay, sigurado ka ba? Hindi makapaniwala si Norman sa nangyayari sa mismong mga mata niya. Sa halip na tulungan siyang ipaghiganti, hiniling ng kanyang ina na humingi siya ng tawad sa isang mahirap na lalaki. "Oo, bilasan mo," matigas na saway ng mayamang babae. "Sige, pasensya na, kasalanan ko. Sana hindi mo isapuso ang pangyayaring iyon, Mr. Severin." Bagamat ikinagalit ni Norman ang paghingi ng tawad, alam niyang malamang na nasaktan niya ang isang taong hindi niya kayang asarin. "Pwede ka nang umalis. Magbibilang ako hanggang 10. Lumabas ka sa restaurant na ito at isama mo ang iyong mga lalaki. Ayokong makita ang sino man sa inyo sa aking paningin. Kung makakita ako ng anino ng presensya mo rito pagkatapos kong magbilang hanggang 10, kahit ang mga Diyos ay hindi makakapagligtas sa iyo pagkatapos noon." Banta ni Severin sa malalim na boses. Halos hindi pa nagsisimulang magbilang si Severin nang tumalikod kaagad ang iba at tumakbo paalis. Pagkalabas ng restaurant, tinanong ni Norman ang kanyang ina. "Ano bang meron sa lalaking iyon, nanay? Bakit mo ako sinampal at humingi ng tawad sa kanya? Mukhang low profile siya, pero tinitiyak sa iyo na hindi siya yung tipo ng tao na gusto mong masaktan. Mayroon siyang bank card na naglalaman ng 1.5 bilyon, at ang mga card na ito ay ibinibigay lamang sa mga may ganoong halaga ng cash. Gayunpaman, hindi pera ang pangunahing punto dito, dahil 10 lamang sa mga card na ito ang naibigay sa buong mundo, at mayroon siyang isa sa mga ito." Napabuntong hininga ang mayamang babae at sinabing, "Sa palagay ko ay hindi maglalakas loob ang ilan sa mga first-tier upper class na pamilya na mag-provoke ng ganoon klaseng tao, kaya tayong mga maliliit na mayayaman ay kailangang maging mas maingat sa kanya. Kahit na ang isang first-tier na pamilya ay maaaring hindi kinakailangang magkaroon ng karapatang makakuha ng ganoong uri ng bank card. Naiintindihan mo na ba? Pero paano? Hindi ako makapaniwala na ganoon siya kalaskas o kilalang na tao." Napalunok si Norman at nagmamadaling pinunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Alam niyang nabigla siya ng malaking oras. Mukhang galit na galit ang babaeng iyon, ngunit nagtataka ako kung bakit sinampal niya ang kanyang anak at sinabihan itong humingi ng tawad sa iyo. Nakatingin sa labas si Judith na may nagtatakang ekspresyon at hindi maproseso ang nangyayari habang nakatitig sa mga sasakyang papaalis. Ang mayaman na babae na iyon ay umalis kaagad sa kanyang pagdating. "Nakilala mo na ba siya dati?" Napakunot din ang noo ni Diane dahil hindi niya magawang ibalot ang kanyang ulo sa mga nangyayari at kanina pa siya nag-aalalang may masamang mangyari sa kanila. Laking sorpresa na sinabi ng mayaman na babae sa kanyang anak na humingi ng tawad at umalis ng ganoon na lamang. Medyo tulala din si Severin. Tinuwanan niya ito at sinabing, "Nako, hihihi, nasagasaan niya ako noong kausap ko si Mr. Henry sa park kaninang umaga. Sa palagay ko alam niya kung sino ako at alam niyang kaibigan ako ni Mr. Henry. Dahil alam niyang hindi niya kayang saktan si Mr. Henry, marahil ay naisip niya na mas mabuting umalis siya sa lugar na ito kasama ang kanyang anak. Nakikita ko, ginagawa lang niya ito para sa kapakanan ni Mr. Henry." Nakahinga ng maluwag si Judith matapos marinig ang kanyang paliwanag at hindi na nag-alala pa. "Oo,
Umupo ka lang at tamasahin ang pagkain. Lahat ay magiging maayos. Ngumiti si Severin at nagbunten pa ng pagkain sa mga plato ng kanyang mga magulang. Bastos talaga ito. Hindi ako makapaniwalang nasagasaan na naman natin si Severin. Dinala ni Jada si Easton at ang iba pa sa parehong kalye, at lahat sila ay nagplano na kumain sa parehong restaurant. Gayunpaman, nakakailang hakbang pa lang si Easton pagkababa ng sasakyan nang makita niya ang pamilya ni Severin na nakaupo sa isang mesa sa tabi ng bintana. Bagamat sa wakas ay nagawa niyang pasiglahin ang kanyang espiritu ilang sandali ang nakalipas, ang makitang sila ay nag-e-enjoy sa kanilang pagkain at masayang nag-uusap sa isa't isa ay naging masama ang kanyang mabuting kalooban sa isang iglap. Life After Prison, Kabanata 63. Siya na naman. Nakakainis. Lalong naiinis si Lucy nang makita niya si Severin at hindi niya matanggap na umiinom ng red wine na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Maghihiganti ako. Nakaisip ng plano si Easton at naikuyom ang mga kamao habang marahas na sinasabi. Ang pinakamalakas na bodyguard ng aming pamilya ay wala sa hotel ngayon, sa tingin ko ay tatawag ako at kukunin silang lahat na pumunta dito. Tingnan natin kung makakalaban pa ang bastos na ito sa pinakamalakas kong tauhan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, malamig na ngumiti si Jada sa tabi niya. Paano ka naging tanga? Kailangan mo bang lutisin ang bawat problema sa iyong mga kamao? Sana hindi mo nakalimutan kung sino ang may-ari ng de facto restaurant na ito. Sandaling nablangko ang isip ni Easton, ngunit hindi nagtagal ay nabalot siya ng tuwa. May naiisip ka na bang plano? Sumili ang ngisi sa mukha ni Jada. Kung matapang siyang kumain sa restaurant ko, sisiguraduhin kong hindi niya kakayanin ang pagkain na ito. Ipahiya natin siya at ang pamilya niya. Gayunpaman, tinuya ni Lucy ang planong iyon. Hihihi, sa tingin ko ay hindi iyon gagana. Kahit na ang iyong restaurant ay naniningil ng mabigat na presyo na higit pa sa kaya ng mga ordinaryong tao, dapat mong malaman na si Severin ay kumuha ng $170,000 mula sa Orwells ngayon. Malamang marami pa siyang pera na natitira kahit nakabili na siya ng mas magagandang damit at murang sasakyan na iyon. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Lucy. Mukhang marami rin siyang in-order na pagkain, at dapat ay nagawa na niya ito dahil alam niya na marami pa siyang pera. Walang paraan na hindi niya kayang bayaran ang pagkain na iyon. Ngumisi ulit si Jada. Hindi na ako magpipigil pagkatapos niyang bugbugin ang pinsan ko ngayon. Tumingin siya kay Lucy, at saka ngumisi. Lahat sila ay nagsusuot ng mga super sikat na tatak, tingnan mo. Malamang na ginugol nila ang lahat ng pera sa pag-iisip na naabot nila ito ng malaki. Sa paraan ng nakikita ko, kulang na siguro sa kalahati yung natitira nila, at dahil ito ang aking restaurant, hindi ba ako ang may huling salita sa mga presyo ng kanilang pagkain? Iyan ay isang napakatalino na plano. Salamat sa pagtulong sa akin na makaganti sa kanya. Oras na para makita natin na naging katawa-tawang si Severin. Isang masayang-masaya na si Patrick ay nasa sabik ng makakita ng isang magandang palabas na si Jada ay nag-isip tungkol sa kanyang plano at biglang nagsalita. Hihihi. Isang mas magandang ideya ang dumating sa akin. Paano kung asarin natin ulit si Severin? Anong ibig mong sabihin? Lahat ay napatingin sa kanya na nalilito nang marinig iyon. Malamig na ngumiti si Jada. Madali lang. Pagdating ng oras para magbayad ng mga bayarin sa pagkain, babaguhin ko ang presyo ng kanilang menu at gumawa ng peke na may mga presyo na hindi niya kayang bayaran. Pagkatapos ay kukunin ko ang isa sa mga waitress upang sabihin kay Diane na ang isang matandang kaibigan ay nasa itaas at gustong makita siya. Hanggat pupunta siya sa pribadong silid sa itaas para makipag-usap sa matandang kaibigan, na iyon, mag-aalok ang matandang kaibigan, na iyon na bayaran ang bayarin. Sa tingin mo ba aakyat si Diane sa private room? Siyempre. Ang orihinal na presyo ay ang pagkain ay sapat na mahal. Kung biglang mag-alok ang isang kaibigan ko na bayaran ang bayarin hanggat umakyat ako sa itaas para makipag-chat, gusto kong malaman kung sino ang maaaring maging mapagbigay. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Lucy. Si Easton ay medyo naguguluhan pa rin. Paano ito may kinalaman sa pag-aasar kay Severin? Hindi ba halata? Pag-akyat ni Diane, pwede kang mag-alok na magbayad ng bill niya kapalit ng pagtulog niya sa iyo, hahaha. Pastahan ako na hindi nila mabibili ang $200,000,
kaya ang tanging paraan para makaalis si Dayan sa lugar na ito ay ang pag-oo sa kahilingang iyon. Kapag nangyari iyon, mag-iisip tayo ng paraan para buksan ang pinto mula sa kabilang kwarto at palihim na kumuha ng ilang litrato. Hindi mo ba naisip na may inis si Severin hanggang impyerno pagkatapos niyang kayugan sa pangalawang pagkakataon? Tumawa ng masama si Jada. Siya ang panganay na anak na babae ng isang third-tier upper-class na pamilya, at determinado siyang maghiganti kay Severin dahil sa ginawa siyang tanga kanina. Life After Prison, Kabanata 64. Iyon ay talagang isang napakagandang plano. Tiningnan ni Easton ang kanyang pinutol, nababalot ng gauze na daliri at naramdaman ang galit na namumuo sa loob niya. Sa wakas ay magbibigay ito sa kanya ng isang labasan upang mailabas ang kanyang galit kung sakaling magkatotoo ang plano. Higit sa lahat, hindi niya napigil ang maluha nang maisip ang magandang mukha ni Dayan at halos perpektong sexy hitsura. Hindi. Si Lucy ay kumontra sa plano at hindi nasisiyahan sa mga iminungkahi na ito. Sinabi niya kay Jada, "Hindi rin ba ako mabibigo? Hindi mo ba iniisip na ito ay lumalampas ng kaunti? Hinihiling mo sa akin na panoorin ang aking asawa na nakikipag-usap sa ibang babae habang ako ay pinipilit na kumuha ng ilang mga larawan ng palihim. Tatanggapin mo ba kung ikaw ang nasa kalagayan ko?" Nalungkot si Easton at sinabing, "Lucy, kailangan mong isipin ang mas malaking larawan. Hindi mo ba nakita kung gaano kayabang ang bastos na iyon ngayon? Isipin ang pera na kailangan ng pamilya mo para sa kanya, at tingnan mo ang daliri ko dito. Ayaw mo bang maghiganti?" Kinagat ni Lucy ang kanyang mga ngipin habang iniisip ang lahat ng nangyari noong araw na iyon, ngunit matatag pa rin siyang tumutol. "Hanggat gusto kong maghiganti, hindi ako maaaring umupo at panoorin ang aking asawa na nakikipag-ugnayan sa ibang babae." Ang kanyang tingin ay hindi sinasadyang napunta kay Patrick at may biglaang napagtanto. "Bakit kailangang ikaw, Easton? Bakit hindi natin hayaan si Patrick?" Hindi muna inilagay ni Patrick ang kanyang sarili sa equation at tuluyang nalunod sa plano ng kanyang pinsan. Nang ipaalala iyon sa kanya ni Lucy, natigilan siya sandali at nakaramdam ng pananabik. "Tama. Hayaan mo akong gawin ito. Muntik ko nang makalimutan na lalaki din pala ako. Magiging perpekto din ako para sa papel na iyon." Isang maliit na kabiguan ang lumitaw sa mga mata ni Easton. Ang maranasan ng isang babaeng tulad ni Dayan, kahit isang beses, ay magiging pangarap ng maraming lalaki. Nagsisimula na siyang mag-alala na ang ganoong magandang pagkakataon ay maibibigay kay Patrick. Kung hindi dahil sa presensya ni Lucy, hindi man lang siya papayag na tanggapin ang pagkakataong iyon. Ang tanging dahilan kung bakit siya nalilito kung paano aagawin ang pagkakataong iyon mula kay Patrick ay dahil nasa paligid si Lucy. "Oo, muntik ko nang makalimutan na may asawa ka na pala, Easton." Wala pang girlfriend si Patrick, at binata pa rin siya. Sa huli ay sinabi ni Jada. Tila nag-aatubili pa si Easton na bigyan na lang si Patrick ng pagkakataong iyon, kaya ipinaglaban niya ito at sinabing, "Sigurado ka bang kaya ni Fatty Pat? Tignan mo ang taba niya." Si Dayan ay ang panganay na anak na babae ng isang third-tier upper-class na pamilya. Oo, tinanggihan siya ng kanyang pamilya, ngunit sa palagay ko ay hindi siya sisigat ng oo sa isang napakataba na lalaki. Mas gugustuhin pa niyang mabaon sa utang kay Severin kapag nakita niya ang lahat ng malalambot na tipak na iyon sa katawan ni Fatty Pat. Biglang nalungkot si Patrick. Bagamat mas mayaman ang mag-asawang Locke kaysa sa kanyang pamilya at madalas niyang kasama si Easton, hindi madaling makita ang pagkakataong makasama ang isang dilag tulad ni Dayan. Ayaw niyang sumuko sa ganoong magandang pagkakataon, kaya ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at sinabing may malamig na ngiti. "Paano mo malalaman na tatanggihan niya ako? Dahil lang ba sa mataba ako? Isa yang malaking kalokohan. Sa tingin ko, hindi ang makaganti ang pangunahing layunin mo kay Severin. Gusto mo lang matulog kay Dayan, di ba?" Pagkasabi niya nun, nagpatuloy siya sa pang-iinis sa kanya. "Hihihi, kung nagkakaganito ka kapag katabi mo ang asawa mo, hindi ko kayang isipin kung ano ang gagawin mo sa kanya sa likod niya. Nanghihingi ka ng pambubugbog, di ba Patrick?" Galit na galit si Easton nang makita niya ang Fatty Pat na iyon na lagi niyang iniimbitahan na magsaya, ay nagpapakita ng galit sa kanya dahil lang sa isang babaeng bumaling si Patrick kay Jada at sinabing,
Tignan mo ang pagbabante niya sa akin. Pinlano na niyang makipagtagisan kay Easton para sa kapakanan ng pagtulog kay Diane, at talagang wala siyang dapat ikatakot dahil naroon ang kanyang pinsan na si Jada para suportahan siya. Life After Prison, Kabanata 65. Huwag kang maglakas loob na tumawid sa linya, Easton. Sa tingin ko tama si Fatty Pat. Kapag nakikita kitang nagsasalita tungkol sa ibang babae sa harapan ko, iniisip ko kung may ginawa ka pa ba sa likod ko. Naiinsulto si Lucy sa sinabi ni Patrick at agad na inirapan si Easton. Kung tutusin, nadurog na ang puso niya nang masira ang kanyang kasal, at nang makitang may ganoong mga pag-iisip si Easton ay naiinsulto at napahiya siya. Nakita ni Easton na galit si Lucy at nagmamadaling nagpaliwanag. Huwag kang makinig sa kanya, Lucy. Ang layunin ko lang ay makaganti sa kanya, nangangako ako yun lang ang pinagtutuunan ko ng pansin. Ako ay dapat na isang respetadong mayaman na binata, at si Severin ay naputol ang aking daliri ay nabali sa walang magandang dahilan. Ayaw mo bang makita akong naghihiganti sa kanya? Hindi na sila natiis ni Jada at nilaybot niya ang paningin kay Easton. Tama na. Hindi pa natin nasisimulan ang plano at nagtatalo na kayong dalawa. Kailangan na nating magmadali at magsagawa ng mga bagay-bagay, kung hindi, ang pamilya Severin ay maaaring matapos sa kanilang pagkain sa lalong madaling panahon at umalis pagkatapos magbayad ng bayarin. Kung ganoon, sino sa aming dalawa ang gagawa nito sa kanya? Todong ngiti si Patrick habang nakangiti ng nakakaakit kay Jada. Tumingin si Jada kay Easton at sinabing, "Hindi nararapat na gampanan mo ang bahaging ito, Easton. Ikaw ay may asawa, pagkatapos ng lahat, at dapat mong unahin ang damdamin ng iyong asawa kaysa sa lahat. Makakaganti ka rin naman kapag ginawa ni Patrick ang plano na ito." Dahil kinailangan ni Easton na magpakita ng paggalang kay Jada, tumanggo na lamang siya at sumangayon. Tama ka, tama ka. Salamat sa pagpapaalala sa akin na maging mas makonsiderasyon. Galit pa rin si Lucy, kaya agad niya itong sinusuyo. Huwag ka nang magalit sa akin, babe. Bibilhan kita ng Louis Vuitton na bag bukas. Parang ganun din. Napabuntong hininga si Lucy nang marinig niyang may kakaiba sa kanya, at tila gumanda pa ng kaunti ang kanyang kalooban. Tara, sa likod na pinto tayo pumasok. Hindi natin gustong makita tayo ni Severin at baka malaman niya ang ating pinaplano. Ngumisi si Jada at inakay sila sa likod ng pinto. Pagkatapos, nagkaroon siya ng maikling salita sa manager ng restaurant nang makarating sila sa ikalawang palapag ng restaurant. Iminungkahi ni Easton. Si Severin ay naging bihasa sa pakikipaglaban pagkatapos makalaya mula sa bilangguan. Sa tingin ko kailangan mong tawagan ang ilan sa mga bodyguard ng iyong pamilya para maiwasan ang anumang hindi ka nais-nais na mangyari. Ang kanyang mungkahi ay sumangayon sa pagsang-ayon ni Lucy. May punto si Easton. Dahil ikaw ay mula sa isang third-tier upper-class na pamilya, ang mga bodyguard na inuupahan ng iyong pamilya ay dapat na mga malalakas at magagaling sa pakikipaglaban. Malamig na ngumiti lang si Jada. Natatakot ako na huli na ang lahat sa oras na sumugod ang mga bodyguards namin dito. Malamang natapos na ni Severin ang kanilang pagkain sa oras na iyon. Gayunpaman, may mabuting pakikitungo ako sa isang lalaking may isang mata na kilala bilang One Eye. Marami siyang tao sa ilalim ng kanyang utos, at kadalasan ay tumatambay sila sa paligid ng mga bahaging ito. Tatawagan ko siya agad. Gumagana rin iyan. Sabihin sa kanya na magdala ng maraming tao hanggat maaari. Mas magiging ligtas tayo sa ganoong paraan. Tuwang-tuwa si Easton matapos marinig iyon. Gawin na natin, hihilingin ko sa waitress na dalhin si Diane sa pribadong silid na ito. Magtatago tayo sa tabi, at sa nakikita mo ay mayroong isang lihim na pinto dito. Pagdating ng oras, bubuksan lang natin ito ng kaunti at itutok ang ating mga telepono para kumuha ng video. Kasama si Jada na may masamang ngiti habang dinadala niya ang ilang tao sa pribadong silid. Kahanga-hangang mga bagay-bagay. Hindi namin malalaman na may sikretong pinto sa pribadong silid na ito kung hindi mo sinabi sa amin. Pumasok si Easton sa kwarto, tumingin sa paligid, at sinabi kay Jada. Nasaan ang sikretong pinto na iyon? Dito. Ngumiti si Jada at bahagyang itulak ang pader sa isang sulok. Tamang-tama,
May lumabas na pinto, at sa likod ng pinto ay isang maliit na silid. Napakunot ang noo ni Lucy nang makita iyon. Akala ko ba private dining room ito? Bakit may sikretong pinto ka dito? Napakaprangka ni Jada. Tanga ka ba o ano? Sa tuwing pumupunta ang mga VIP dito para kumain at mag-book ng pribadong kwartong ito, bibigyan ako ng hudyat ng manager ng restaurant na ito. Ang kwartong ito ay nagbibigay daan sa akin na magtago sa sikretong silid na ito at makinig sa kanila kapag tinatalakay nila ang mga lihim ng negosyo o ang pinakabagong mga deal sa negosyo. Ang ilan sa mga balitang iyon ay maaaring maging kapaki-pakinabang sa aming pamilya at hayaan kaming makaagaw ng magandang deal mula mismo sa ilalim ng ilong ng aming mga karibal.